Kumusta kayo? Welcome sa ating pagtatalakay ngayong tatalakayin natin ng isang napakalalim at marahil isa sa pinakamahalagang tanong sa buhay ng tao. Yan, ito yung tanong na siguro lahat tayo kahit minsan na itanong na sa sarili natin. Ano nga ba ang kasunod? Ano ang naghihintay sa atin sa kabila? Tara, silipin natin kung ano ang sinasabi tungkol dito. So para masimulan, kailangan muna nating maintindihan na ayon dito, meron palang dalawang uri ng katawan. Ito yung naglalarawan ng buong paglalakbay natin, mula sa kung ano tayo ngayon patungo sa ating magiging kalagayan sa hinaharap. At heto na, ito yung mismong batayan na naglalatag ng lahat. Parang sinasabi na, etong katawan natin ngayon, para lang itong binhi na itinanim. At yung aanihin, ibang-iba na, isang malaking pagbabago, di ba? Tingnan nyo nga itong pagkukumpara. Sa kaliwa, yan tayo ngayon. Yung katawang laman natin galing sa alabok, nasisira, may hangganan. Pero tingnan niyo yung nasa kanan. Yan yung pangako. Hindi na mula sa alabok, hindi nasisira, walang kamatayan. Wow! Napakalaki ng agwat. So itong katawang laman, ito yung pamilyar sa atin. Ito yung katawan na namana natin kay Adan, may sakit, tumatanda, at alam nating lahat, babalik din sa alabok saan ito nanggaling. Pero ito na, yung aabangan natin, yung katawang spiritual. Ito na yung sabihin na nating upgrade. Permanente na, hindi na tinatablan ng pagkabulok o kamatayan. Ito yung katawang ipagkakaloob sa mga muling binuhay. Okay, so pagkatapos nating malaman na may pagbabago ng katawan, anong kasunod? Dito na papasok yung isang napakalaking kaganapan, ang muling pagkabuhay na susundan agad ng paghuhukom. At ang tawag dito ay ang dakilang paglalantad. Ito yung mahalagang tandaan ha, ang muling pagkabuhay ay para sa lahat, walang eksepsyon. Pero dito na magkakahiwalay ang landas ng bawat isa. Dito na malalaman kung saan ka patungo. Paano ba ito mangyayari? Well, ayon dito, hindi ito isang pribadong pag-uusap. Isipin mo, lahat ng tao babangon. Tapos, yung buong buhay mo, parang pelikula ipapalabas sa harap ng lahat. Walang maitatago. Yung mga gawa mo, yung puso mo, lahat yan ilalantad bago ibigay ang pinal na hatol. Para sa mga matuwid, itong araw na to ay araw ng pagpapatunay. Kumbaga ito yung validation. Dito makikita ng lahat kung bakit sila karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Lahat ng pagsubok, lahat ng pagsunod, dito mabibigyan ng katuturan. At sa kabilang banda naman, ganito rin ang mangyayari sa masasama. Yung mismong mga gawa nila, yung buhay na pinili nila, ang magpapatunay na hindi pala totoo ang sinasabi nilang pananampalataya. At yon ang magiging pampublikong basehan para sa kanilang huling kahinatnan. Okay, lipat naman tayo sa isang medyo mind-blowing na comparison. Ano nga ba ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga taong binuhay muli kumpara sa mga anghel? Sinasabi dito, kapantay ng mga anghel. Malaking salita yan. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin ba nito parehong-pareho na sila? Tingnan natin. Sa mga pagkakatulad, oo, may mga supernatural na kakayahan sila. Pero tingnan nyo yung dalawang huling linya. Dito na yung game changer. Ang mamuno at tumanggap ng mana, para lang yan sa mga tao, hindi sa mga anghel. So, in short, ito yon. Ang mga anghel ay mga lingkod. Ang mga tinubos na tao ay itinataas bilang mga tagapagmana. Sila ang mamumuno kasama ng Diyos. Ibang level, 'di ba? Isang napaka-espesyal na posisyon. At dahil sa espesyal na papel na yan sa pagiging tagapagmana, dito na papasok yung pinakapuso ng usapan natin ngayon, yung hindi mapaghihiwalay na ugnayan ng ating paniniwala at ng ating mga gawa. Ito yung malaking tanong, di ba? Sapat na ba ang minsang pag-amin na naniniwala ka? Ayon sa ating sinusuri, ang sagot ay hindi ganoon kasimple. Ipinapakita rito na ang tunay na pananampalataya ay hindi lang isang one-time decision. Isa itong tuloy-tuloy na pamumuhay kasi posible palang talikuran ang biyaya at mapatinayan sa huli na hindi pala totoo ang pananampalataya mo. At ito na siguro ang pinakamalinaw na buod ng lahat. Ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Kumbaga ang mga kilos mo, ang mga gawa mo, yan ang resibo. Yan ang preba kung ano ba talaga ang laman ng puso mo. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng yan,
ng paghuhukom, ng paglalantad ng mga gawa. Darating na tayo sa dalawang pinal na destinasyon, walang pangatlo. Napakaklaro ng pagkakaiba. Ang buhay na walang hanggan ay para sa mga taong ang buong buhay nila ay pruweba ng kanilang pananampalataya. At ang lawa ng apoy, para sa mga taong ang mga gawa naman ang nagpatunay na ang pananampalataya nila ay huwad. Ang isa ay gantimpala, ang isa ay resulta ng sariling mga pagpili. Kaya uulitin natin dahil ito talaga ang susi sa lahat. Ang huling hantungan natin ay direktang nakakabit sa kung paano tayo namuhay. Ang ating mga gawa ang magpapatunay kung buhay nga ba o patay ang pananampalatayang sinasabi natin. Kaya dito natin tatapusin. At iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Hindi para sa akin kundi para sa sarili ninyong pagninilay. Kung titingnan mo ang buhay mo ngayon, ang mga desisyon mo, ang mga gawa mo araw-araw, ano ang sinasabi ng mga ito tungkol sa pananampalataya mo? Salamat sa pagsama ninyo.